Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Binabati ko po ang lahat ng isang magandang umaga sa ating pong mga kapatiran, sa ating pong mga panauhin, ganun din po yung sa mga nasa ibaba po. No? At ngayon po tayo po ay magtutungo na sa pakikinig ng mensahe at salita ng Diyos sa umaga pong ito. Bago po tayo magpatuloy dito, ay muli po tayo po muna ay manalangin. Aming dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa umagang ito sa kaloob ninyong buhay at kalakasan sa bawat isa. Salamat at nakabangon kami ngayon dahil lamang sa inyong biyaya at kagandahang loob. At nawa ang mga naging handog namin kanina ay naging katanggap-tanggap sa inyong harapan. Lahat ng ito'y ginagawa namin para po sa inyong kapurihan at karangalan. Ngayon naman ay kami naman, Panginoong Diyos, ang siya ninyong patagpuin sa pamamagitan ng kapahayagan ng inyong mga salita at patuloy na mangusap kayo sa amin sa pamamagitan nito. Malayang makakilos ang inyong banal na Espiritu sa aming mga puso, sa aming mga kalooban, upang maunawaan namin ang lahat ng inyong mga katotohanan. Upang hindi lamang kami manatiling mga tagapakinig, kundi kami po ay maging mga tagasunod at mga tagagawa, Panginoon, ng inyong kalooban. Nawa, sa lahat ng aming gagawin pa hanggang sa mamaya, lahat ng ito'y maghatid ng kaluguran sa inyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige po, purihin po natin ang Panginoon. Noong nakaraan pong linggo, ang mensahe pong napakinggan ay patungkol po sa napakahalagang katotohanan na natatagpuan po sa buhay ng mga taong nanalig ng totohanan kay Hesukristo. Pinapahayag ng Biblia ang kanilang bagong kalagayan bilang bagong nilalang, no? A new person or a new creation, no? Lahat naman talaga ng taong nakatagpo ang ating Panginoong Hesukristo ay talaga pong nababago, no? May nababago sa kanilang pong buhay. At katunayan, nakikita po natin, lalo pa sa ngayon, sa panahon po natin ngayon, na sila po ay talagang pinagiging bago sa loob at labas ng kanilang pagkatao. Maraming mga tao ay hinahanap ang Diyos sa maraming iba't ibang dahilan. Marahil dahil po sa mga kanilang mga dinaranas na mga problema, sa mga kabigatan sa kanilang buhay. Ang iba naman po ay hinanap ang Diyos dahil sa takot sa kaparusahan na darating sa mga makasalanan. No? Marami naman din ang nakaunawa ng pangako ng buhay na walang hanggan at meron po silang pagnanasa para sa isang buhay sa paraiso. No? Lahat ng ito ay mga iba't ibang mga dahilan po na marahil ay marami po dito ay naging bahagi din po ng sarili po nating mga dahilan. Lalo na nung una nating napakinggan ang Ebanghelyo ni Kristo. No? Hindi naman po ito katakataka o kumbaga kagulat-gulat na iba't ibang mga dahilan ang atin pong paglapit sa Diyos. Lalo na nga po, hindi naman po talaga maliwanag ang kabuuan ng kanyang katotohanan sa buhay natin sa pagkakataon pong iyon. Ngunit habang tayo po ay lumalago, habang ang atin pong relasyon sa Panginoon ay mas lumalalim pa sa pamamagitan ng ating ugnayan kay Kristo, ipinapahayag niya sa atin yung lalim ng kanyang kagandahang loob, yung pong lawak ng kanyang pag-ibig. At naunawaan natin, nabibigyan tayo ng kaunawaan unti-unti sa kanyang layunin, sa kanyang plano, no? Hindi lamang sa mundong ito, hindi lamang sa malawak na paraan, kundi pati na rin sa ating mga individual na buhay. Marami dito, hindi po natin alam ito nung una nating napakinggan ang kanyang mensahe, no? Pero ngayon, nalalaman na po natin, no? Higit sa pagiging destino natin ang kalangitan, tayo din po ay nilayo ng Diyos na maging banal, na ang ating mga buhay ay maging katanggap-tanggap na handog sa harapan po niya, no? Para po sa Kanya na lumikha sa atin at Siya din namang nagligtas sa atin. Higit sa pagtakas sa kaparusahan sa impyerno, nalaman natin na tayo pala'y ginawa para sa mga mabubuting gawa. At ang ating mga buhay ay patuloy pa rin pong binabago niya para po sa kanyang kalwalatian. No? Kaya nga, napakahalaga sa usapin ng espiritual na kapanganakan o yung pong kapanganakan muli,
Hindi lamang natitigil doon sa mismong karanasang ito, kundi nalalaman din po natin kung ano ang kasunod ng mga bagay na ito. No? Maliwanag na pinapahayag ng salita ng Diyos na ang pananampalatayang walang bunga ay wala pong halaga. No? Kung ang pananampalataya ay totoo, meron dapat itong kaakibat na bunga. At ang panibagong paraan ng pamumuhay ay dapat pong sumunod pagkatapos ng karanasan ng kapanganakang muli sa Espiritu. Kaya po, ang mensahe po natin sa umagang ito, ang pamamagat nga po natin ay our identity in Jesus Christ. No? Mga kapatid, ganun din po sa ating mga panauhin, hayaan niyo pong tignan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos na kung talagang naunawaan po ng isang tao ang ebanghelyong na siyang naging daan para sa kanyang kaligtasan, naging daan para malaman natin kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo para sa atin. Kailangan din po ito'y maging daan para sa panibagong buhay na nakay Kristo na rin sa kasalukuyang panahon. No? Kung talagang naranasan natin ang kagandahang loob ng Diyos sa ating mga buhay, dapat pong makita ito mismo sa atin pong mga gawain. No? Tingnan po natin ang atin pong mensahe. Number 1, a life that is in Christ. No? Ang tutunghayan po natin, ang ilang mga sulat ni Apostol Pablo, ukol nga po sa kahalagahan at malaking pagkakaiba ng buhay ng isang taong nananalig sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. No? Laging idinudugtong ng apostol na ito ang mga bagay na dapat nakikita o siguro mas mabuting sabihin na dapat nangyayari o ginagawa konektado doon sa kung sino na tayo ngayon. Hindi po yun dapat talaga naghihiwalay o nawawala. No? What we do is always connected to the fact of who we are. No? Kung sino ka, damay doon kung anong ginagawa mo. No? At yun po ang laging pangaral ni Apostol Pablo sa marami pong mga liham po niya sa Bagong Tipan, ang aral ukol sa realidad ng mga buhay na natatagpuan kay Hesukristo. No? Sa pinakatumpak nga po, alam po natin ang sinasabi niya sa 2 Korinto, kabanatang 5, talatang 17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. No? A life that is in Christ, letter A, is transformed. No? At ang atin pong pinaka-tema ay nagmula nga po doon din po sa atin pong morning devotion kanina, sa aklat po ng Kolosas, kabanata 3, simulan po natin sa talatang 1. Sabi po niya, binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. No? Wala na ang dati, tayo ay binago na. No? Makikita po natin again yung pong ito po kasi yung para pong pagsa-summarize na po nasa chapter 3 na po tayo ng aklat ng Kolosas. At pinapahiwatig po dito yung ano ba yung dapat pong makita. No? It shows us that change of binuhay na kayo na kasama ni Kristo. Ibig sabihin, hindi kayo ganyan dati. Ibig sabihin, malayo kayo dyan dati, pero ngayon, ito na ang inyong kalalagayan. Kaya't ito na din dapat ang kailangan ninyong gawin. No? At yun po yung kanyang tinutukoy pong transformation dito. Nothing that comes from us alone, hindi po dahil pinili natin ito o dahil ginusto natin ito. No? Hindi lamang dahil doon. Dahil marami naman talaga ang nagnanasa ng pagbabago sa kanilang buhay, ngunit hanggat wala pong pagkilos ang Diyos, hanggat wala po ang kapangyarihan ng Diyos, napaka-limited po ng kaya po nating gawin. No? Katunayan, ang kaya lang po nating gawin sa ganung paraan sa dati nating buhay o pagkatao ay ang panlabas lamang nating mga gawain. Yun lang, kung meron man tayong kayang baguhin, yun lang panlabas na ginagawa natin, nothing deeper than that. Wala na pong mas lalalim pa po doon. Ngunit ngayon, ang pagbabago ay narito na. Ang buhay ay pinagkaloob na sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. No? Tinutukoy siyempre ang kalooban po ng tao, ang kanyang kaisipan,
ang kanyang kalooban at ang kanyang mga kaugalian. No? Ang sino mang na kay Kristo ay makakaranas ng benepisyo ng buhay ni Kristo. Namatay si Kristo para sa atin, para ang dati nating pagkatao ay mamatay na rin kasama niya. Nabuhay din siyang muli para sa kanyang muling pagkabuhay ay magkaroon din pagkalooban din po tayo ng panibagong buhay sa pamamagitan niya. No? Namatay sa pamamagitan niya, nabigyan ng buhay sa pamamagitan niya. Lahat ng ito ay sa pamamagitan lamang ng atin pong Panginoon. Ginawa niya ito dahil sa kanyang napakadakilang pag-ibig sa atin. Pag tayo nga po ay umatras ng bahagya at tinignan po natin ang mga naunang talata sa Kabanatang 2, 11 hanggang 15, makikita po natin ang sinasabi. Sabi po niya, sa pamamagitan din ni Kristo ay kayo'y tinuli, hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa pamamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong dating patay dahil sa kasalanan. Kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. No? Lahat ng ito ay nangyari sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo. Hindi dahil na meron tayong ginawa, kundi dahil sa kanyang ginawa. Kaya hindi dapat natin itong maliitin at mas lalong hindi natin ito pwedeng palagpasin. Ang lahat ng meron sa dati nating buhay, ang mga pagnanasa nito, ang mga kinaumalingan nito, ay namatay ng kasama ni Kristo kasi ang umiiral po, ang tanging umiiral lamang naman talaga sa dati nating buhay at pagkatao ay ang laman, no? Na na nakatali sa kasalanan. No? Hindi man tayo ubod ng sama. No? Ito'y madalas po nating nililiwanag po. No? Hindi po porket makasalanan ng tao no, sa bawat minuto at bawat segundo ng kanyang buhay ay labis o pawang kasamaan na lamang ang kanyang kayang gawin. Pinatunayan ito kahit ng mga sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. No? Kahit yung masamang tao, kaya niyang gumawa ng mabuti. Sa gusto niyang gawa ng mabuti. Kahit yung masamang tao, pag nanghingi sa kanya yung anak niya ng tinapay, hindi niya ito bibigyan ng bato, ang sabi ng ating Panginoong Jesus. No? So hindi porket makasalanan tayo, ibig sabihin, magmula ng gumising ka sa umaga hanggang sa matulog ka ng gabi, pawang kasalanan, kalaswaan, at kasamaan ng laman ng isip mo. No? Hindi po. Pero, sa isang banda, kailangan nating maging honest. We have to be honest with ourselves. Ano? Hindi man ganon ang ating kalalagayan dati, pero dito po ito umiikot lahat. Marami sa ating mga plano, marami sa ating mga layunin, marami sa ating mga pagnanasa ay umiikot dahil sa ating mga makasariling mga kagustuhan. No? At that is one thing that we cannot deny. We may not do evil every waking moment, but evil is all around us and even in us. Ang kasamaan ay naroon pa rin sa atin, no? Kaya kailangan itong mamatay kasi wala naman talaga itong ibinungang mabuti para po sa atin. Yung dati nating buhay, ang dati nating pagkatao bago natin makilala ang Panginoong Jesus, no? Kaya ito kailangan mabago. Natutunan po natin ngayon kung ano ang buhay, ano ang dapat nating ginagawa, no? Naunawaan natin ngayon ng maliwanag ang atin pong kalalagayan na dati hindi naman natin talaga binibigyan ng mariing pansin. Nakikilala natin kung ano talaga ang kasalanan. Ano talaga ito, no? Na dati natatakpan o natatago, no? Ang kasalanan nagbibihis, ang kasalanan kasi nagbabago ng anyo. Ngayon, nang dahil kay Kristo nahayag ito lahat sa atin na ay ito pala talaga ang kasalanan. Masama pala talaga ito.
at kapahamakan ang tanging naghihintay sa iyo sa dulo nito. No? Nakikita natin ngayon ang layunin ng Diyos at ang plano niya para sa atin, na ito'y mabuti at kapaki-pakinabang. No? Kaya't ang atin pong posisyon kay Kristo ay hindi lamang po isang mababaw na bagay na para bang ipinapalit o idinadagdag lamang sa atin pong kalalagayan o sa atin pong pangalan. Ang pagbabago na dulot ng ating pakikipag-isa kay Kristo ay makakaapekto sa lahat ng bahagi ng atin pong buhay. No? Kaya nga karugtong po nito, a life that is in Christ, letter B, is given new direction. No? Again, meron pong pagbabago, naganap na po yun agad sa ating pakikipag-isa pa lamang po kay Kristo, nangyari na po ito. No? Pero hindi po doon ito nagtatapos. Sa sumunod na talatang 2 ng Kabanatang 3, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. No? Kung ang bagong buhay natin ngayon ay na kay Kristo na, sinasabi ng salita ng Diyos na lahat ng bagay ay naapektuhan. Ang ating pagkatao, ang ating pagkaunawa, ang ating mga emosyon, kahit ang ating napakasimpleng panukat sa maraming bagay, kung paano natin sinusukat ang mundo, ang sarili, ang ating mga gawain, pati ito ay binago na niya. No? Ano ang implikasyon kapag sinasabi ni Pablo ito? Isaisip natin ang mga bagay na nasa itaas. No? Dahil ang realidad ay kapag nakilala na natin si Kristo, nakatanggap tayo ng isang bagay na may pinakadakilang halaga na wala pong maitutumbas sa Kanya dito sa lupa o sa buong daigdig na atin pong kinalalagyan. No? Ang atin pong pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo ang pinakamahalagang bagay na maaaring mangyari sa buhay mo. Pinakamahalagang bagay na maaari mong tanggapin. Ano po? And of course, it's been, especially for many Christians, maybe it has become cliche, para bang naging gasgas na, parang, alam na natin yan Alam nyo, minsan, lagi ako napapaisip sa ganyang uri ng pananalita, Sa English kasi cliche, parang, obvious naman, or talaga namang yan na yung sagot, Sa Tagalog, ang alam ko lang pong figure of speech is gasgas na. No? Pero sa isang banda, isipin niyo pong mabuti, paano nga ba ang isang kasabihan o ang isang kaisipan ay nagiging gasgas? Kasi ito yung totoo Kasi yun naman talaga. 'Di ba? Kaya siya nagiging common kasi yun naman talaga at wala naman na talagang ibang sagot. No? Clichés become cliché because they're there. Nandun sila Sila yung tumutupad ng kung ano man yung layunin, kung ano man yung kailangan. Kaya siya nagiging gasgas na sagot. No? And ganun din po ang nakikita po natin dito sa atin pong pakikipag-isa kay Kristo. No? Hindi po ito nagiging mababaw dahil ito ay paulit-ulit nating sinasabi. Hindi ito nawawala ng halaga dahil ay napaka-common naman. Ay oo, alam naman na natin yan Diba? Talaga namang yan naman talaga yung sagot Yes, and that doesn't change its value or importance. Ano po? Di po ba? Parang tubig. No? Tubig. Tubig ang pinaka-ordinaryong bagay na pwede mong inumin. Subukan mong tanggalin ang tubig, magkakagulo kaya? 'Di ba? Paano kung magmula bukas ay mga kababayan, wala na pong tubig, soft drinks na lang pong pwede nating inumin. Umaga, tanghali, gabi, hanggang hating gabi. Wala po siguro 2 linggo, patay tayong lahat. Just because something is common doesn't mean it's not valuable. Doesn't mean it's not important. No? When we say the best thing that happened to us is that we became right in our relationship with God, hindi po yun nagiging mababaw kahit ganong karaming beses mo itong ulitin. It still is true
No matter when, no matter where, no matter how many times we say it. Ito ang dapat pinakamahalagang bagay sa buhay ng isang mananampalataya. 'Di ba? Higit pa sa anumang okasyon sa iyong buhay, higit pa sa mga tipikal na mga okasyon sa atin pong buhay na tinatawag nating mahalaga. Kaarawan, no? Sa mga adult na usually it's yung araw ng kanilang kasal. Pagka umadvance pa ng konti ay yung araw ng kapanganakan ng aming anak. Yun usually ang mga milestone sa buhay na ito. And I tell you, meeting with the Lord, meeting with Jesus Christ is more important than that. Mas mahalaga pa rin ang atin pong pagkakakilala sa atin pong Panginoon. Yung araw at oras na ikaw ay naliwanagan, ito yung nagbago sa buhay mo. It changed you forever. No? Kasi ang point po ni Paul, in the light of the gospel of Christ, everything else on this earth loses its shine and glimmer. Nawawalan po ng kinang ang mga bagay dito sa lupa. Hindi dahil wala nang mahalagang bagay sa lupa, hindi dahil walang kwentang mga bagay dito sa mundo, pero kundi dahil nakikita natin ang katotohanan. Maraming mga mahalaga at magagandang bagay dito sa lupa, ngunit nakikita natin na lahat ng ito ay pansamantala lang naman talaga. Lahat ng ito ay may wakas. Hindi man bukas, hindi man mamaya, hindi man ngayon, pero darating ang pagwawakas ng lahat ng bagay na ito. Kaya ito ang kanyang sinasabi, ito ang kanyang tinuturo. Ngayon, hindi lang natin nakikita si Kristo Jesus, kundi nakikita din natin ang mga pangako niya sa pamamagitan ng ating Panginoon. No? Kay Kristo, meron tayong buhay na walang hanggan, pero meron din tayong kagalakan. Sa Kanya ay meron tayong kapayapaan. Sa Kanya meron po tayong buhay na kasiyasiya kung mamumuhay tayo ng nararapat sa Kanyang kalooban. No? Kaya nga hindi nakapagtataka ang pagbitaw ng kanyang ang mga binitawan niya pong mga salita sa aklat po ng Pilipos kabanata 3, 7-10. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo at lubusang makasama niya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Kaya't ang pagbabagong dulot ni Kristo ay lubusan. No? Galing po sa ating pong pinakakaloob-looban, sa pinakakalalim-laliman ng ating katauhan, ng kabuuan po din nito. No? Babaguhin niya talaga ang lahat. No? That's why we must seek the heavenly things. Because we have been thoroughly changed by God. Binago na niya tayo. Kaya't nakikita na natin ang tunay na kalalagayan ng lahat ng bagay, tunay na halaga ng lahat ng bagay. Again, hindi po dahil walang halaga ang mga bagay na nasa mundo o nasa buhay natin, kundi nakikita natin kung ano ang may pinakamalaking halaga higit sa lahat. No? Kaya nga, sa pangatlo po, a life that is in Christ, letter C, is secure in God. Ito naman ang sinabi sa talatang 3-4. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya
at makakahati sa kanyang karangalan. No? Namatay na tayo sa mundong ito, namatay na tayo sa kasalanang nasa atin, di na tayo natatali sa mga bagay na ito. No? Ang buhay natin ngayon ay na kay Kristo na. No? Ang layunin ng lengguwaheng ginagamit ni Apostol Pablo ay ipakita ang atin pong kasiguraduhan, ang atin pong assurance sa kalooban at biyaya na pinagkakalob sa atin ng Panginoon sa buhay na ito, sa kanyang mga ipinangako sa atin. No? Ang sabi nga po dito sa Aklat ng Awit 27 verse 5, sabi dito, sapagkat ako'y ikukubli niya sa kanyang kanlungan sa araw ng kaguluhan. Sa ilalim ng kanyang tolda, ako'y kanyang itatago at itataas niya ako sa ibabaw ng isang malaking bato. Mga salita po o yung lengguwahe pong ginagamit ay pahiwatig ng kasiguraduhan, ng proteksyon, ng pag-iingat at ng pagsama ng Diyos sa buhay ng mga nagtitiwala sa Kanya. No? Gives us the idea of being well protected and guarded, not by any human ability or security, but because our very life is being hidden with Christ Jesus in God. Hawak niya ang buhay po natin at wala pong sino man, wala pong anumang bagay ang makapag-aalis, makapaggugulo, makasisira ng atin pong kasiguraduhan sa kamay ng atin pong Panginoon. No? Pero gawa din ito, pinapahiwatig din dito na ang buhay natin ay wala na sa ating sariling mga kamay. No? Dahil tayo ay binili sa isang malaking halaga ng buhay, ng kamatayan ng ating Panginoon sa krus, hindi na po tayo ang may hawak ng ating buhay, kundi ang Diyos na ang may hawak po nito. Hindi na tayo ang namumuhay para sa ating sarili, kundi ibinibigay natin ngayon ang lahat sa ilalim ng pamamahala niya na karapat dapat tumanggap ng ating mga papuri at pagsamba. Lahat ng meron tayo, lahat ng kung sino tayo, lahat ng magiging tayo ay hawak na po ng atin pong Panginoon. No? Hindi lamang po yun pong security ng buhay na walang hanggan, kundi yung security ng buhay natin sa kasalukuyan ay nasa kamay na rin po niya. Kaya nga po hindi po pwedeng maging compatible, hindi po kahit kailan magiging compatible yung idea na hindi gusto kong maligtas, pero ako pa rin ang magpapatakbo ng buhay ko. Hindi siya talaga magtutugma. Kahit na paano mo pang gawin o i-drawing larawan Hindi po mangyayari po 'yon. Ang pakikipag-isa kay Kristo ay ang pagsuko din ng atin pong buhay kay Kristo dahil siya na po ang may hawak ng ating buhay. Kaya nga po nasasabi, ang nakasulat sa Aklat ng Galacia, Kabanata 2:20, namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang bubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. No? Ang buhay na kay Kristo ay talagang nabago. Loob hanggang labas, no? Puso, isip, kalooban, hanggang sa kanyang mga gawa. No? Marami pong pinapahiwatig na implikasyon ito sa pagiging bago. No? Lahat ay tuwirang na bago na. No? Kaya yun po ang dapat pong mangyari. Kakibat po nito, number 2, the old life must be forsaken. Hindi naman talaga dapat ito maging mahirap. Kung binago ka na ng Diyos, wala na yung dati. Yun na nga po yung implikasyon ng transformation pong ito. No? Ngunit ang realidad ay hindi din po sa atin itinago o isinikreto. Ang buhay natin sa kasalukuyan ay pawang may kahirapan hanggat tayo ay nandito sa lupa. Kaya't hanggat nandito po tayo sa mundong ito at may hininga, may buhay, dapat nating gamitin ang buhay na ito para sa ikararangal ng atin pong Panginoon.
Pero kung hindi tayo magiging maingat kasi, baka tayo po ay gawing alipin ng mga dating mga bagay ng umalipin sa atin. No? Kung hindi tayo mag-iingat. That is why the old life must be forsaken. Sabi nga niya sa unang bahagi ng Roma, Kabanata 12, talatang 2, no? Sabi lamang niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. No? Ang mundong ito ang nagiging simbolo ng dati nating buhay, ng dati nating pagkatao. It symbolizes our old way of life, the flesh, yung laman. Kasi yung laman at yung mundo, almost synonymous sila, no? Almost magkaparehas po ang tinutukoy pag binanggit natin ang mga pangalang ito. Halos iisa lamang ang kalalabasang ibig sabihin. No? Ngayon, galing po sa unang punto, kung si Jesucristo ang ating buhay, ang ating pag-asa, ang ating lahat, at hindi na tayo nabubuhay para lamang sa ating sarili, kundi para sa Kanya, kailangan nating siguraduhin ito sa lahat ng ating mga ginagawa. Na hindi na tayo nabubuhay nga para sa sarili, hindi na para sa laman, at mas lalong hindi na para sa kasalanan. No? Kaya sa ilalim po nito, letter A, sin must be renounced. No? Sin must be renounced. Kailangan po itong iwan na. No? Sabi naman po, balik po tayo sa Colossus, Kabanatang 3, talatang 5, unang bahagi, kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman. No? At atin nga pong binibigyan pansin dito, no, ang literal na salitang ginamit po ay alisin or patayin. No? Sa Tagalog, sa translation po natin ng Tagalog, ang gamit po dito ay magandang balita, medyo mas naging mababaw na po. At wala naman po, hindi naman po siya mali. Mas mababaw lamang po yung lengguwaheng ginamit. Mawala na. No? It's the end result is the same. Ang dulo nito ay dapat nang hindi na ito makita. Dapat itong mawala na sa atin. Pero sa original na lengguwahe, ang ginamit po ay patayin, puksain. No? Talagang, alam mo yun, wala pong pag ganun po kasi lengguwahe, wala pong pagdududa o wala pong pagdadalawang isip. Tudasin. No? Talagang ubusin at talagang mawala na ito sa atin. Hindi dahil ano po ba ang nagiging problema? Ano po bang nagiging challenge? Or ano po ba yung nagiging mga mga unfortunate incidents sa buhay po ng mananampalataya? Kapag ang nangyayari, imbis na mawala o patayin ang kasalanan, kung hindi ay itinatago, hinukubli, pinagtatakpan, o di kaya naman minsan ay tinitiis. No? Na para bang pigil na pigil lamang siya sa kanyang sarili na huwag gawin ang kasalanang nakamamatay. No? It is not these things that we should be doing. Hindi po temporary dapat ang atin pong layunin dito sa pagtanggal ng kasalanan, kundi pag-iwan po talaga. At mangyayari lamang po ito kung atin pong maunawaang mabuti kung ano po ba talaga ang ginagawa ng kasalanan, ano po ba talaga ang ibig sabihin po nito, at ano po ba talaga ang kahihinatnatan nito sa atin pong mga buhay. Not unless na yun ang mangyari, ang kasalanan po ay lagi pa rin pong paglalaroan. Laging o mananatiling mababaw ang pag-unawa ng tao sa kasalanan kasi hindi niya talaga nakikita ang kasamaan na idinudulot po nito. No? The reality is that sin is the very thing that blinded us, that enslaved us, ruined our lives, our bodies, our relationships, and sometimes ruined people's futures. Sinira nito kahit ang kinabukasan ng iba. Bakit mo hindi nga ba kakamuhian ang isang bagay na napakasahol at napakasama ang epekto sa buhay mo? No? Meron tayong sagot siguro or meron naman tayong obvious na sagot din. Ang obvious na sagot ay, masarap kasi. Diba? Lagi ko pong naalala po, siguro out of all of them, sa halos napakahabang listahan ng mga bisyo sa kasalukuyang mundo natin,
Siguro ang bukod tanging katakataka o palaisipan pa rin siguro kung titignan mo lang sa pinaka-obvious na paraan, ano, ayun pong paninigarilyo. Bakit po? Out of all of the many vices in the world, paninigarilyo ang isa sa mga bukod tanging meron pong warning label agad mismo sa kanya. Mismo pag binili mo yung hindi po yung individual na sigarilyo, syempre bilhin mo yung pakete ng sigarilyo, meron pong government warning or sa mas lumang panahon, General Surgeon's Warning. Tapos gumawa pa sila ng mga batas, mga panukala na kailangan meron pong material, kailangan meron pong illustration para ipakita kung ganong kapanganib ang paninigarilyo. Then the question becomes then, why do people still do it? Why do people still buy it? Ayan na, diretsyo na. Sa lahat ng bisyo, yung ibang bisyo, hindi naman ganun ka-obvious yung warning. Meron pa ring warning, pero hindi ganun ka-obvious. Pero ito, bukod tanging warning, nandun na. And yet people still do it. Why? Again, marami pong pwedeng maging sagot, pero ang pinaka-obvious would be, kasi masarap . Who cares? Buhay ko naman to . Diba? Buhay ko naman to. Kung ikaw ayaw mo, wag. Pero ako gusto ko . Hindi ka ba natatakot? Hindi ka ba nag-aalala? Hindi mo ba iniisip yung kahinatan mo? Hindi pa ba sapat yung napakaraming kwento at balita? Napakaraming karanasan ng mga malulubhang sakit at masarap . Ang babaw ng tao, no? Pero at least alam niya yung gusto niya. Doon naman tayo magaling, mga tao. Alam natin yung gusto natin. At hindi tayo magpapapigil sa gusto po natin. And that's sin. That's sin in general. Sa mas malawak na pananaw, yan po ang epekto ng kasalanan sa buhay ng tao. Tignan mo ang kasalanan, napakalubha, napakasahol ng bunga nito, pero bakit gusto na, wala, masarap . Or maybe it's not dahil masarap lang. Well, masarap din naman dahil, bakit masarap? Kasi madali. Diba? Isa sa mga pinakaayaw natin sa buhay natin ay ang nahihirapan tayo. So, masarap ang kasalanan kasi madali ito. Kasi madali, hindi ko na kailangan mag-isip. Hindi ko na kailangan pag-isipan pa. Hindi ko na kailangan problemahin pa. Pagtuunan pa ng pansin o ng oras yung mga bagay-bagay. Pagpaparaya, kapatawaran, magagalit na lang ako. Mas madali yun . At kung anong mas madali, yun ang masarap kasi madali siya . Diba? Sinaktan mo ako? Anong pinakamadaling gawin? Gumanti. Diba? Mas masarap yun kasi mas madali siya. Diba? Mag-iisip pa ako ng, papatawarin ko, alam mo yun, iisipin ko pa yung habag, yung kagandahang lang. Tagal pa, haba pa ng usapin nun. Diba? It's not enough to see what sin is. You have to really understand. Kailangan maunawaan mong mabuti ang bagay na ito. Hindi lang yung kung ano ang itsura niya at anong ginagawa niya sa kasalukuyan, kundi ano ang mangyayari sa iyo kung ikaw ay magpapatuloy dito. Pero sa kabilang banda, tignan mo naman ang mga buhay, ang mga patotoo ng mga mananampalataya na talagang tinalikuran ang maraming mga kasalanan. Sa isang banda, kung ikaw ay naliwanagan, hindi din naman po mahirap kamuhian ang bagay na ito. Bakit may mga tao parang feeling ng iba din, kabaliktaran naman, bakit may minsan magtatanong yung tao, bakit? Grabe ang galing niya. Grabe ang tindi ng conviction niya. Grabe yung decision niya, Lalo na the more extreme, the more mas extreme yung situation or yung buhay, mas obvious po yung pagbabagong naganap kasi sa pananampalataya kay Kristo. Pero bakit nga ba? Bakit nga ba may mga ganong buhay? Na parang ganon-ganon lamang ay tinilikuran nila ang dati nilang mga buhay at mga gawain. Bakit po? Kasi nakikita po nila, naunawaan po nila yung tunay na epekto ng lahat ng ginagawa po nila. No? Huwag po nating maliitin
ang kasalanan, wag po nating pangalagaan ito, wag nating alagaan at alam mo yon. Baka ang kasalanan, kinukulong mo lang. At kapag wala nang nakatingin ay pinapakawalan mo. Hindi po dapat ganun ang ginagawa. No? Kailangan po itong patayin. No? Kaya nga ang karugtong po nito, letter B, sin must not be minimized. Nakasabi ko lang po, wag po natin itong gagawing maliit. Yun po lagi yung tukso, na gawing mababaw ang kasalanan. Kasi doon po siya napagbibigyan eh. 'Di ba? The word we use normally or usually is the word justify. No? How do we justify? Sa maraming pagkakataon, the word justify can be used for good and evil. No? Pero pag nasa konteksto po ito ng kasamaan, ibig sabihin, paano mo ito ipinagtatanggol? Paano mo ito binibigyan dahilan o rason? Ay, ginawa ko tong masamang bagay na ito kasi ganito eh. Kasi ganyan eh. Nagiging masama po ang justification kapag ganun po ang konteksto nito. No? Binanggit ni Apostol Pablo ang mahabang listahan po dito. No? Again, sa bawat listahan na matatagpuan po sa Biblia, hindi po pinapahiwatig ang kakumpletuhan, kundi pinapahiwatig ang detalye. Ano yung iba't ibang mga punto na nakapaloob po dito. Sa talatang 5, ang sabi, kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman, ang pakikiapid, kahalayan, mahalay na simbuyon ng damdamin, masasamang nasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. No? At dito, pinapahiwatig nga po dito, ay yung mga typical, mga common or obvious na mga nasa kategorya ng pagnanasang makalaman. Na wala na talaga dapat dahil nga tayo ay hindi na namumuhay ayon sa laman, kundi tayo ay nabubuhay na dapat sa Espiritu ng Diyos sa pagbabago ng buhay natin kay Kristo. No? Ang iba't ibang uri ng pagnanasa ng laman, physical and sexual na kalaswaan ay nakapaloob po dito sa mga nabanggit. Sexual immorality, impurity, mga passions of the flesh, that evil desire, and panghuli nga po, which is naiiba madalas, ay yung covetousness, which is also idolatry. Pero ito yung mga pagnanasa po kasi na ang dinudulot po talaga ay pawang, kasamaan at kasiraan sa buhay po natin. Higit pa po doon, kung ikaw ay namumuhay na po sa Espiritu, wala na nga dapat yung mga pagnanasang ito. The desire should be gone. No? Pero hindi po kasi nawawala, yun pong tukso. Yung tukso nandyan. No? Again, ang larawan po ng tukso para po sa akin ay ano po yan eh. Tao sa iyong pintuan, laging kumakatok. No? Isipin niyo po, no? Kung gagawin natin kung ilalagay natin sa pinaka-literal na paraan, isipin niyo po, meron pong kumakatok sa pintuan po ninyo kada oras. At kada oras may kakatok po ng, sabihin natin, tatagal ng 1 minuto ang kanyang pagkatok. Simula ng 12:00 ng madaling araw, kakatok 1 minute. 1:00 kakatok 1 minute. 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, all throughout the day. At wala pong tigil po yan. Hanggang mag 12:00 po ulit ng madaling araw, tuloy-tuloy po, 24/7, wala pong katapusan. Because the reality of temptation is that picture. Yun po yung larawan ng tukso eh. Hindi ka po niyan tatantanan. Feeling lang po natin minsan para siyang alon na parang, ngayon darating, mamaya wala na, di ba? Hihila pa balik ng dagat, tapos mamaya may alon ulit. Masyado pong loose yung larawan. Masyadong maluwag yung pagkaka-depict sa tukso. Nung tukso po, wala pong tigil. Nakabang siya sa'yo. Nakamasid, nanonood. Pinapanood ka. Binabantayan ka. Sa maraming pagkakataon, hindi mo maririnig ang kanyang panawagan kasi nasa maayos ka. Babad ka sa salita ng Diyos. Babad ka at nakatuon ang iyong pansin sa kanyang kalooban. Hindi po porket nandun ka sa kalalagayang iyon, ay wala na po yung tukso. Nandun pa rin po yung tukso.
Pero hindi mo lang naririnig. Hindi mo napapansin kasi busy ka sa ibang bagay, mga bagay na mabubuti at matuwid. Pero pag nawala ka doon, or sa mga moments kung saan, alam mo yan, yung mga hindi naman pwede pong laging nasa mataas ang atin pong kalalagayan po, no? Sa mga moments na nag-die down yung ganong kalalagayan, in between moments like these, doon po nagiging visible or siguro audible ang panawagang ito. Yung actual na desire, patay na po, wala na po yan sa atin Pero nandito pa rin kasi tayo sa mundo. At nakakaakit pa rin ito kasi nga, ano yung sinabi ko po kanina, kasi masarap Pero hindi na po kasi dapat nagiging dahilan yon or dapat na paglalabanan na po natin yung ganong kaisipan kasi nakikita natin, nga, masarap, pero ano naman ang kahihinatnan ko? Oo nga, madali, pero ano naman ang ending? Anong makukuha ko sa dulo? Anong mangyayari sa akin? Kasi lahat naman yan, pananagutan mo Di po ba? Karugtong pa nito, binanggit din ni Apostol Pablo ang mga nasa talatang 8 hanggang 9. Sabi po dito, ngunit ngayon itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat tinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Ito naman po ay mga, usually po, nakakategorize as mga social activities in terms of relating to other people. Nabanggit ang anger, ang wrath, ang malice, ang slander, obscene talk, and lying. Usually, yung unang kategorya, yung mga sexual immoralities o yung mga lust of the flesh, yan po usually kahit mag-isa ka, pwede ka magkasala. Kahit wala kang kasama. Ito naman pangalawang kategorya, again, hindi po yan kompletong listahan, pero may kategory, kinakategorize lang po ni Paul. Ito naman yung mga masasamang gawain, pakikitungo sa kapwa. Mga ginagawa po natin sa ating pong ugnayan sa kapwa po natin tao. Pagkagalit, pagkapuot, paninirang puri, malalaswang pananalita, pagsisinungaling. Di mo naman, alam mo yan, pwede mong gawin yan mag-isa, pero usually hindi natin yung ginagawa pag nag-iisa tayo. Ginagawa natin yan pag may kaharap tayo ibang tao. Yun yung kategoryang binigay ni Apostol Pablo dito para liwanagin na wala kang dapat palusutin. Sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao pati ang mga gawa nito. And again, the same rule applies. Bakit natin ginagawa yan? Kasi madali, kasi masarap, kasi masaya. Kasi hindi ko na kailangan mag-isip, kasi hindi ko na kailangan pahirapan pa ang sarili ko. And maybe the most obvious one is, kasi yan naman ang tinatanggap ko ba't hindi yan ang ibabalik ko? Diba? Usually, that's how we operate. Diba? Sinusunod talaga ng marami yung golden rule. No? Do unto others. No? Pero sila reactive. Hindi po hindi naman po yun yung patakaran talaga. Hindi naman yun yung tinuro ng Panginoon Gawin mo yung gusto mong gawin din sa'yo. Etong mga taong to, kala nila sinusunod nila yung golden rule, pero ang ginagawa nila, gagawin ko sa'yo yung ginawa mo sa akin. So kung masama ang ginawa mo sa akin, babalik ko sa'yo masama din. Hindi po yun yung tinuro nila ng Panginoon. Gawin mo yung mabuti. Do not just react violently. Dahil yun lang din ang makukuha natin. And yun talagang makukuha natin sa sanlibutan. Hindi naman po talaga magiging maayos o mahusay ang pakikitungo ng mundo sa atin dahil nga iba po ang atin pong kalalagayan. Kaya, ang dulo po kasi nito, letter C, the end result of sin is always death. Yun po lagi, wala naman po ibang dulo ang mga bagay na ito, kundi kamatayan at kaparusahan. Verse 6, sabi po, dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. No? Dahil sa mga ito, dahil sa mga kasalanang ito, dahil sa mga pagnanasang ito, the judgment is coming for those who do not heed, those who do not follow His word, those who do not surrender themselves to Christ. No? At dumarating nga po
yung ano po ano, yung aral po no patungkol po dito no. Paano kung ikaw ay tunay na mananampalataya? Paano kung ikaw ay tunay na nakipag-isa kay Kristo? Paano kung matigas ang ulo mo? Hindi dapat ano, pero paano? Paano nga kung ganun? Hindi dapat, pero ganun eh. And ang dumating po sa akin ano, ang dumating pong aral o bunga ng aral na ito no, o ng palaisipang ganito is that if the enemy cannot take away your salvation, kung hindi kayang tanggalin, nakawin, agawin, alisin ng kaaway, ang kaligtasan mo, ligtas ka eh. Ligtas ka ng Diyos eh. Kung tunay kang nanalig kay Kristo. No? Meron pong mga stipulation, ano? Meron pong mga kailangan ano, para masabi ng isang tao na siya ay tunay na nasa piling ni Kristo. Pero dahil sa iyong kapabayaan, dahil sa iyong dahil sa iyong mga maling desisyon, hindi man maagaw ng kaaway ang kaligtasan mo dahil hindi naman niya kayang gawin yon kahit kailan. Wala po sa kapangyarihan ng kaaway gawin po yon. Pero kaya niyang alisin sa iyo ang kagalakan. The enemy will rob you of your joy. The enemy will rob you of your peace. The enemy will rob you of your pleasure in serving God. The enemy will rob you of everything else in this life. At naalala ko, kahit nung bata pa ako, no, naririnig ko yung mensahe na dinideliver ng atin pong senior pastor. Ano. Galing nga po doon sa, sa talata ng Biblia na nagsasabi na lahat ng atin, yung buhay po natin, parang papadaanin po yan sa apoy. In the sense of, 'di ba, para makita kung ano yung maiiwan o matitira sa materials. Sa raw materials, kailangan mong painitin ito sa apoy. And yung tunay na dalisay, yun yung maiiwan. Lahat ng mga impurities, huhulas yan. Ang lungkot ng buhay ng isang mananampalataya, nahaharap sa pintuan ng langit at alam mo yun, ang sasabihin sa'yo, imbis na ang sabihin sa'yo, well done, good and faithful servant. Ang sasabihin sa'yo, sige na nga, pumasok ka na. Sige na, pasok na. Nagawa mo dito. And I know, it's just likhang isip lang naman yun. Wala naman akong idea kung anong mangyayari. Hindi ko naman alam, hindi ko naman nakita yun eh. Pero it's just an illustration to show that idea of your being, your status. Ligtas ka nga pero wala naman naging pakinabang ang buhay mo. Ligtas ka nga pero hindi ka naman nakapaglingkod ng maayos sa Diyos. Ligtas ka nga pero wala ka namang naihandog na kahit ano sa kanyang dambana, sa kanyang altar. Para sa mga mananampalataya, kaligtasan, that's the lowest bar we have. Dahil hindi nga natin ginawa yun eh. Ginawa na nga lang yun para sa atin eh. Automatic na nga yun pagka nanampalataya ka kay Kristo eh. But what do you do? What else will you do with your life that you have right now? And sin is the one thing that robs you of that. Yan ang nanakawin niya sa'yo. Yan ang aalisin niya sa'yo. Yan ang papatayin niya sa'yo. Kung hindi mo papatayin ang kasalanan, ikaw ang papatayin ng kasalanan. Kaya dapat mong patayin ang kasalanan. No? Naalala ko yung naalala niyo yung mga lumang-lumang western, mga pelikula ni Clint Eastwood, The Good, the Bad, the Ugly, di ba? Pinauso yung salita, naging cliche na salita. Sasabihin ng kanilang showdown sa gitna ng bayan, Sasabihin po yung phrase na, this town ain't big enough for the two of us. Masyadong maliit yung bayan na to para pagsabayin tayong dalawa. Isa lang ang mabubuhay dito, ako o ikaw. This town is not big enough for the two of us. Your life is not big enough
for both Christ and sin. You have to choose. Choose wisely. Kay Jesus, buhay, kapayapaan, kagalakan, sa kasalanan, kamatayan, at kaparusahan. The choice is obvious. Pero, ganun nga ba talagang ka-obvious? Di ba? Maliit lang naman yung kasalanan eh. Okay lang yan. Nagpapatawad naman ang Diyos eh. Pwede naman humingi ng tawad eh. Kita mo nga, itong mga taong to sa paligid, kita mo nga siya din naman, ginawa niya yun. Okay naman sila ngayon. Yan ang mga salita at mga kaisipan na pawang kapahamakan ang mararating po. No? The end result of sin is always death. No? Maliwanag ang kanilang kahihinatnan. Sabi po sa 1 Korinto, Kabanata 6-10, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. No? Sabi naman ni Jesus sa Lucas, Kabanatang 12:2-5, walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinabi ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at ang ibinulong ninyo sa loob ng silid ay ipagsisigawan sa lansangan. Sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga taong pumapatay ng katawan at wala nang kayang gawin maliban dito. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo siya na pagkatapos pumatay ay may kapangyarihang ding magtapon sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. No? At ganoon din sa 2 Korinto, Kabanatang 5-10, sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Huwag kang makipagsaparalan. Huwag mong paglaruan ng kasalanan. Huwag mong maliitin ito. If you do not put to death sin in your life, sin will put you to death. No? Kaya, number 3, our goals should be clear. Maliwanag dapat ang atin pong layunin. Iwan natin ang nakaraan, iwan natin ang dating buhay, ang laman, at tumungo tayo sa dapat nating patunguhan. Pagpatuloy po natin yung Roma, Kabanata 12, talatang 2, ikalawang bahagi. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. What then should be our goals? Letter A, let us pursue holiness. No? Ang kabanalan sa pinakamababaw na salita ay paghihiwalay. It is separation. No? Separation unto holiness. No? Hinihiwalay natin ang ating sarili sa mga bagay na hindi na po nararapat. Sa mga bagay na hindi po kaya-aya at katanggap-tanggap. No? Kailangan meron po tayong gawin, kailangan natin itong sikapin sa buhay nating ito. No? We must surrender ourselves to God and take action in our lives. No? Pinapaalala ni Apostol Pablo kung sino tayo sa talatang 12, unang bahagi ng Kolosas. Kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya. No? Ang ating pagkatao ay hindi na po nakabase na lamang sa ating sarili, kundi nakabase na po sa kung paano tayo kinikilala ng Diyos. Tayo ay hinirang ng Diyos, minamahal ng Diyos, at pinili ng Diyos para sa Kanya, para sa Kanyang kagustuhan, para sa Kanyang layunin, para sa Kanyang kapurihan.
ito ngayon ang dapat nating gawin. No? Gawin mo ito dahil minahal ka ng Diyos. Gawin mo ito dahil banal ang Diyos. Gawin mo ito dahil sa ginawa para sa iyo ng ating Panginoong Hesus. No? It is now our life to pursue the holiness that is found in God. No? Kaya mahalagang alalahanin ang paalala ni Santiago, Kabanata 1, 22 hanggang 25. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin at pagkatapos tingnang mabuti ang sarili ay umalis at kinakalimutan ang kanyang itsura. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. No? It is not just listening endlessly, not just knowing about the goodness, about the grace of God. It is acting upon what God has done in your life. Lagi natin sinasabi, hindi po tayo nagpapalit lang ng tradisyon, hindi tayo nagpapalit lang ng pangalan ng katawagan. Hindi lang tayo nagpapalit ng ating status. Nagpapalit tayo ng buhay. No? At ang buhay na ito ay galing po sa Kanya. Sumunod po, let us become more like Jesus Christ. No? Palagi, kung meron pong tinatanggal at inaalis, meron din pong dapat pong ibinabalik o inilalagay, idinadagdag. At yun naman po, yung sumunod na bahagi, Kabanatang 3, 12 hanggang 14. Kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. No? Again, it's a list. Isa na namang listahan, pinapahiwatig ang isang kategorya ng mga kaugalian. Compassionate hearts, kindness, humility, meekness, patience, forgiveness, and love. At pag nililista ang mga bagay na ito, lalo na yung mga binanggit dito ni Apostol Pablo, we cannot help but see Christ in all of them. Si Kristo ang pinaka-tumpak, pinaka-higit sa lahat, ang siyang sinisimbolo ng mga kaugalian pong ito, mga gawain pong ito. Mga gawaing pinatunayan at pinakita ng ating Panginoon habang nandito po siya sa lupa, habang siya po ay nagmiministeryo. Tiniis niya ang mga pagkakamali ng mga alagad. Tiniis niya ang kanilang kakulangan ng pananampalataya. Tiniis niya ang kanilang pagiging mga makasarili at paghahangad na maging tanyag at maging mataas, higit sa iba. Pinahiwatig ng Panginoon ang lahat ng ito sa pamamagitan ng kanyang buhay, pati na rin sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo. Pinapahiwatig ng mga gawaing ito ang atin pong kaugalian dapat na meron ngayon. Ang dapat pong makita po sa atin. Hindi ito kahinaan. Wala naman sigurong magsasabi na mahina si Kristo. Siguro sa sanlibutan sasabihin nila yun. Pero pag tinignan natin ang mga katangiang ito, hindi po ito kahinaan. Hindi ito kakulangan. Hindi ito kabawasan. Ito yung mga bagay na kapuri-puri at katanggap-tanggap sa harapan ng atin pong Panginoon. Mga bagay na dapat po nating sikapin. No? Sikapin kasi hindi po yan siguro natural kasi sa atin dati. Kaya kailangan paghirapan ng bahagya. Bahagya lang naman. Hindi naman sobrang hirap matutunan ang mga bagay nito, pero kailangan pa rin pong pagsumikapan. No? Lalo na nga po kung pagsasama-samahin natin ang lahat ng aral na ito, lalo nga po alam natin na tayo ay nasa mundong napakasama.
nakapaloob tayo sa mundong namumuhay sa kasalanan. All the more na kailangan po nating ipakita at ipahayag ang pagiging tulad natin kay Kristo. Kaya nga hindi po pwedeng matapos ang talakayang ito nang wala po yung letter C. Let us endure by faith. Hindi po ito laging madali. Hindi po ito laging masarap. Hindi po ito laging masaya. Pero kung sa kabaliktaran nga ba ng kasalanan, hindi man po laging kaaya-aya ang nararamdaman natin sa kasalukuyan, alam natin ang mga bagay na ito ay magbubunga ng napakaganda sa hinaharap. Alam natin na ang lahat ng kahihinatnan ng mga bagay na ito na atin pong gagawin, na atin pong titiisin ay magbubunga po ng isang bungang wala pong katulad. And that's what makes it worth it. Yung kasalanan, masarap ngayon, ang bunga nito ay hindi mo magugustuhan. Hindi ito kaya-aya. Ito, hindi naman laging masama ang karanasan natin pag sumusunod ka sa Diyos. Pwede kong sabihin 50-50 yan. Parang, di ba? Minsan madali, minsan mahirap, minsan maluwag, minsan masikip, minsan masarap, minsan medyo magngingit-ngit ka. Pero, kung ang ginagawa natin ay para sa Diyos at kalooban ng Diyos, alam ko, sigurado tayo na ang bunga nito ay mabuti. Pawang mabuti. Wala pong duda, wala pong problema, wala ka pong kailangan pagdalawang isip. Laging mabuti ang kalalabasan po nito. No? Kapag tinignan natin si Jesus, ang ating tagapagligtas, ang pag-asa at halimbawa na meron sa ating buhay, layunin nating gayahin siya, tularan siya. At makikita naman din natin na hindi po naging madali ang naging buhay ng ating Panginoon dito sa lupa. Naranasan niya ang hirap at pagdurusa, higit sa karanasan ng marami sa atin. No? Naranasan niyang tuksuhin ng kaaway. Naranasan niyang i-reject ng kanyang sariling bayan. Naranasan niyang kalabanin, puksain at kaawayin ng maraming iba't ibang mga tao. Kung sino pa dapat ang mga pinuno ng mga Hudyo, sino pang mga tagapagturo ng kanyang bayan, ayun pa yung galit at namumuhi sa kanya. No? Hindi naging mayaman si Jesus dito sa mundo. Wala siyang sariling bahay, wala siyang mga ari-arian. No? Naranasan niyang mapagod at magutom, naranasan niya tiisin ang mga kapalpakan ng mga tao sa paligid. No? Sa dulo ng kanyang buhay, ang mga taong tinulungan niya, pinagaling niya, at nakaranas ng biyaya sa pamamagitan niya, ang siyang mga tao ding tumanggi sa kanya. Naranasan niyang parusahan na parang isang ordinaryong kriminal, bagamat wala naman talaga siyang pagkakasala. Tiniis ni Jesus ang lahat ng ito para masunod ang kanyang Ama, upang maipahayag ang kanyang kalwalatian, at ultimo para mabigyan tayo ng pagkakataon makapasok sa kanyang kaharian. Kung gusto nating tularan si Kristo, tularan natin hindi lang ang kanyang mga ginagawa, abangan din natin yung kanyang mga tiniis. At marami tayong titiisin. Pero hindi naman po ito sobrang hirap na hindi natin makakaya. Hindi naman ito sobrang sahol na tayo ay manunumpa na lang. Hindi po. Makakaya natin ito sa biyaya ng atin pong Panginoon. We must endure with faith. No? Sabi nga po sa Hebreo, Kabanata 12, 1 hanggang 3, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Ito natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. No?
Nararapat lamang ipahayag ng mga mananampalataya si Kristo. Hindi lamang sa pamamagitan ng kapahayagan ng kanyang salita, kundi sa pamamagitan ng kapahayagan ng ating mga ginagawa. Gawin natin ang mga bagay na ito. No? Hanapin natin at layunin natin ang mga mabubuting layunin na nagmula po sa kalooban ng atin pong Panginoon. Iwan natin ang dati nating buhay at manindigan tayo sa panibagong buhay na ibinigay sa atin ni Kristo. Para po sa ating pagtatapos, alalahanin natin kung sino tayo ngayon. Ngayon tayo ay nakipag-isa na kay Kristo. Who we are now is so important. What our identity in Christ Jesus truly is. No? Layunin ng Diyos na tayo ay mamuhay ng maayos, ng nararapat at katanggap-tanggap sa kanyang harapan, simula pa nang una niya tayong likain. Sa uling talatang aking babasahin, 2 Korinto, Kabanata 7, talatang 1, sabi po niya, mga minamahal, dahil sa mga ipinangako ng Diyos sa atin, linisin natin ang ating sarili sa anumang bagay na nagpaparumi sa ating katawan at espiritu, at sikapin nating mamuhay ng may banal at may takot, ng banal at ng may takot sa Diyos. No? Ito ang dapat po nating gawin. Naranasan natin ang bagong kapanganakan, ang bagong buhay kay Kristo, ngunit ihanda natin ang ating sarili sa mga susunod pa nating gagawin. Mahabang proseso po ito at hindi laging madali. Pero yun po ang nararapat, yun po ang kalooban ng Diyos at yun po ang magdadala sa atin sa atin pong dapat pong maging kalalagayan. Maging ang buhay natin ay maging mabangong samyo, maging katanggap-tanggap na handog sa atin pong Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon sa umaga pong ito. Inaanyahan ko po ang bawat isa na tayo pong lahat ay tumayo na at tayo po ay magtatapos na po sa ating gawain. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, muli nagpapasalamat kami sa mensahe po ninyo sa aral na hatid ng inyong mga salita sa umagang ito. Patuloy, Panginoong Diyos, na tumimo ito sa aming mga kalooban, sa aming mga puso, at mangusap ito patuloy sa aming mga ginagawa sa bawat oras at araw na darating. Mamuhay kami ng nararapat sa mga hinirang at mga pinili at mga tinawag ng ating Panginoon. At tunay, Panginoon, na maipakita namin ang pag-ibig at pagmamahal namin sa inyo sa pamamagitan ng buhay na ipinapamuhay namin ngayon. Nawa makita nyo ang aming katapatan, ang aming kasigasigan, ang amin pong kasipagan sa pagsunod ng inyong kalooban. Iwan na namin ang aming nakaraang buhay, iwan na namin ang mga nakakapanirang mga kasalanan, at yakapin namin ang kabanalan na nagmumula lamang sa inyo. Salamat sa inyong biyaya, Panginoon. Salamat sa inyong kagandahang loob. At nawa, ang inyong banal na Espiritu ang siyang magpantay sa bawat isa sa amin. At matagpuan niya kami, Panginoon, na gumaganap at ginagawa ang inyong kalooban sa lahat ng oras. Lahat ng kapurihan, lahat ng kalwalatian, lahat ng karangalan ay tanging sa inyo lamang namin ibinibigay, aming Panginoon. Tanggapin po natin ang bendisyon. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumula ng ating kapayapaan. At ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatian po tayo sa bawat isa.